Pasensya ka na. Pero kailangan nang matapos ang pang-aabuso mo sa taong bayan. Kailangan mo nang mamatay. Sabi ko sa kaharap kong mayor na ubod ng kurap. Ipinutok ko na ang baril sa kanyang ulo at iyon ang nagdulot ng kanyang kamatayan. Marumi talaga ang laro sa politika. Akala mo kaibigan mo tapos bukas kalaban mo na pala. Ang mga kalaban mo minsan makikipagkaibigan sa'yo, kinabukasan ilalaglag ka na naman. Ano pa ba ang aasahan mo? Maraming politikong ganit sa kapangyarihan, inuuna ang sariling interes bago ang bayan. Pero meron pa rin namang totoong serbisyo ang hangad tulad ng aking ama at Tio Robert. Tapat sila sa kanilang tungkulin. Minsan ay hindi nila naisip ang lumabag sa batas, iginagalang nila ito. Walang sino man ang nakatataas sa batas, iyan ang lagi nilang sinasabi. Politika ang dahilan ng madalas na pagkawala ng aking ama sa aming tahanang punong-puno ng pagmamahal. Madalas siyang wala sa bahay upang unahin ang suliranin ng aming bayan. Ngunit politika rin ang dahilan ng tuluyang pagkawala niya sa aming buhay. Simula noong malagim na insidenteng iyon, wala akong ibang inisip kundi ang idispatya ang mga masasamang politiko, mapang-abusong negosyante, mga ganid na pinuno at iba pang nagpapahirap sa taong bayan. Kriminal ang tingin ng iba sa akin sapagkat marahas na paraan ang aking pinili kaysa idaan sa bulok na sistema ng ating batas. Subalit marami silang galami na pwedeng gumawa ng paraan upang malusutan ang kanilang mga kasalanan sa bayan. Mga galami na kailangang isa-isang putulin upang hindi na maghari pa ang kasamaan sa buong bansa. Isa na rito ang alkaldeng kamamatay lang sa aking harapan na hindi nagtagal ay nalaman ng kinauukulan ng aking ginawa. Kumari pa ako ng takbo upang hindi nila mahuli at upang hindi sila makasagabal sa pagsupil ko sa mga ganit sa kapangyarihang tulad ng aking kinitlan ng buhay. Ayun siya. Dinag kong sabi ng isang pulis na nakakita sa akin sa isang ginagawang bahay sa parehong village ng aking pinatay na alkalde. Lumapit sila sa akin habang nakatutok ang kanilang mga baril. Ikaw si El Dubious hindi ba? Sumuko ka na. Wala ka ng kawaga. Tugtong pa niya. Ako si Kaysen Lee, na nagtatago sa ilalim ng maskara ng isang oppression killer na si El Dubious. Handa akong pumatay para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino at hindi ng iilan. Kahit pa ito'y magdulot ng aking kamatayan dahil ang aking dugo ay simbolo ng pakikipaglaban ko sa mga mapang-abusong nilalang sa bayang ito.